kapuso, eto na naman ang isang kolektor na lulong sa kanyang koleksyon. Abay, akalain ba ninyo umaabot na sa more or less 20,000 piraso ang kanyang koleksyon? Pero hala, ayun, sige pa rin na sige. Oo, bago kayo mag-isip ng kung ano-ano. Ito. Ayan, nasa kaliwa ko, nasa kanan ni Mel. Ayan, itong tinutukoy ni Mel ng mga laruan mula sa 20,000 na koleksyon ni Percy Luge ng Apalit, Pampanga. Paano ba siya nagsimula? Ang tanong pinaglalaroan niya kaya ito, Mel? Ito na ang Percy's World of Toys. Oh, baka for display lang, ano? May kasabihan tayo na aanin mo pa ang palasyo kung patay na ang kabayo. Pero dito sa bahay na aming pinasyalan, hindi man kalakihan, ang nakatari dito ay isang tao at mga laruang libo-libo. Welcome to Percy's House of Toys. Tara po, pasok tayo para makita natin ang collection ko. Sa garahe, hindi kotse ang inyong makikita kundi ang bubulaga ay isang katerbang mga laruan. One of my favorite characters po, a comic character, si Maxine po. Yung mga cabinets, kinonvert ko po into display areas also. Pagpasok mo sa sala, hindi ka na makakaupo sa mga laruang nakaupo dito. All in all, I have around mga 20,000 character toys po. May mga toys tayo from McFarlane and from Marvel Legends also. Based on their rarity, malaki na rin yung value nila. Very precious sa kanya ang kanyang kauna-unahang He-Man toy na inirelease noong 1970s. Alam niyo bang gumawa din siya ng ibang look ni Hello Kitty? Ito yung yung version ko of the cute Hello Kitty transformed as the Catwoman. Hindi pa rin nag-iisa si Percy dahil ang kanyang kasalo ay ang kanyang mga laruan. Dito sa window na to, we have 101 Dalmatians. Tinatanong ko yung mga kaklase ko, sino bang gustong hamburger? Tapos yung sa toy, ako na lang nagdadagdag. Ito naman, pie stuffed toy. Bawat isa dito may mga pangalan. Most of us are not familiar with them kasi they've been uptrade sa Amerika. Kahit ang ilalim ng kanyang bar area ay ginawa na rin niyang display cabinets ang kanyang mga laruan. May Old Mother Goose Jack in the Box tayo dito. We also have mga Jelly Belly characters. At pagdating sa kusina, walang plato o kalangkang makikita dahil pinununan niya ito ng mga laruan. What used to be our kitchen sink now is also a display area. Superman, Batman, The Grinch, John Lennon, Bruce Willis, and of course, Muhammad Ali. Ating daanan yan pupuntang labas. Yan, dinagyan ko na lang ng mga toys. So, pina-close na lang namin. Yan. Pag-akyat mo sa ikalawang palapag, nako, bubulaga sa inyong iba pang mga kasambahay ni Percy. Ang kanyang mga stuffed toys na kasama sa pagtulog. Very famous characters made by Dr. Zeus. Creator po ng mga very well-loved children's book. This used to be a prize from Uncle Bob's Lucky 7 Club, 1970s. Nung nagpupunta ako sa mga thrift shops, I was able to find them. Hindi lang mga laruang panlalaki ang inyong makikita dahil kahit mga pambabae, pasok sa kanyang koleksyon. Gaya na lamang ng first edition Barbie doll na inilabas noong 1950s, mga teddy bears, Cabbage Patch Kids, at ang mga Precious Moments dolls. Precious Moments are, incidentally, most of these dolls are surprisingly made dito sa Philippines. At saka ako, I have a particular fondness for teddy bears. Hindi rin mawawala sa kanyang koleksyon ng characters ng mga palabas sa telebisyon at pelikula, gaya ng Justice League characters, Spawn, Texas Chainsaw Massacre, The Simpsons, Madeline and Friends. We have the famous group Peanuts, sina Charlie Brown, Pep Snoopy, Woodstock, at saka yung Pee Wee Herman. At kahit mga local toys, alam niyo bang pinapatulan ni Percy, gaya ng Lastic Man at si Aquano, ang karakter ni Ding Dong Dantes sa Atlantica. At dito kami nagulat dahil meron siyang Jolie na magdangaldal. Yung sikat na sikat siya, she was able to produce a doll. Ayan, bumili ako isa lang. Bata pa lang ay talagang kinahihiligan na niyang itago at i-display ang kanyang mga laruan. Dahil para sa kanya, ang mga laruan ito ang nagpapaalala sa kanya ng kanyang kabataan. Whenever I watch a particular Walt Disney film, parang I wanted a souvenir. It kind of started that way. Hindi nga nararamdaman ni Percy ang pag-iisa dahil kasakasama niya ang mga nagpapaalala ng masasayang bahagi ng kanyang buhay. Ito ay ang kanyang koleksyong mga laruan. It's more homey, less serious. It's a whimsical place to be. Sa bahay ni Percy, mga laruan ay dumarami. Yan ang mundo ni Percy, ang mundo ng mga laruan. O mga kapuso, nakita nyo na ang aking collection. Sana po nag-enjoy kayo sa pagbisita nyo sa aking Percy's House of Toys.
Okay, ito. Mula sa bisyong pangongolekta,